Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, ngayon guys, kung bago ka lang sa channel ko, paki-subscribe naman dyan and paki-like kapag nakatulong itong video sa inyo. So, ngayon guys, meron akong isi-share sa inyo kasi yung papa ko kasi meron na siyang maintenance. So, syempre, meron na siyang edad, mga 50 plus ba? Syempre, may mga maintenance na silang mga gamot. So, merong reseta sa doktor. So, ayan, galing sa doktor. May reseta siya and then kapag maraming reseta na gamot, pwede kayo mahingi ng tulong sa barangay. Sa mga barangay-barangay ninyo, makakatulong yun guys. Gamot na pinamimigay, katulad nito. So ngayon, galing ako sa barangay namin. So dito kami sa Manila. So meron kaming barangay dito na tumutulong. So itanong nyo din sa barangay nyo kung tumutulong din sila. So ayan, ito yung mga gamot na binigay ng barangay. Magbe-base lang ang barangay ng reseta. Kasi doon sila magbe-base kung ano yung mga ibibigay nilang gamot, kung legit ba na may sakit, or legit ba na kailangan ng gamot, ganon. Tapos meron din silang binibigay na ascorbic acid. Isang banig na ascorbic acid. And then ito yung mga nireseta sa papa ko. So kahit papaano, kahit 4 na piraso na to, malaking tulong na rin siya. Kasi nga, nakakabawas kami ng pambili, di ba? Hindi na kami bibili ng gamot or at least nabawasan na yung isipin na bibili ng gamot kasi nga, di ba? So maintenance na siya, so palagi na siyang iniinom, ganun. Tapos monthly ang balik namin sa barangay. Tapos, ang hinihingi ng barangay, syempre, dito kami sa Quezon City. So, Quezon City ID. And then, yung reseta. Yun lang yung hinihingi nila. Tapos, bibigyan kayo ng ito. So, kami, pinabili kami ng maliit na notebook. Tapos, sila na nag-provide nito. And then, sinusulat nila kung ano yung mga binigay. Kapag pumunta kayo sa barangay, dalhin nyo na yung mga requirements. Yun lang yung QCID or kung ano man kung kayong barangay, kung mayroong mga ID yung barangay nyo or kung may ID yung lugar nyo, katulad ng Quezon City, may ID kasi yung Quezon City. So, yun yung tinatawag na QCID. Yung QCID, gamit na gamit talaga siya around dito sa Quezon City. Then, guys, dito lang siya halos valid sa Quezon City kasi QCID nga lang siya eh. Hindi siya masyadong nagagamit sa labas, pero dito sa Quezon City, around Quezon City, gamit na gamit siya. So, yun yung requirements. QCID, and then yung reseta. Yun yung requirements, pupunta lang kayo doon sa barangay nyo, then yun lang yung dalhin nyo, yung ID and then yung reseta. Tapos sabihin nyo po na possible po ba na magkaroon ng, makakakuha kayo ng gamot. And then meron silang ibibigay na vitamins din, ascorbic acid yung binibigay nila. So depende naman din po siguro yan sa reseta, kung ano po yung mga ibibigay. Alam naman po nila kasi nag-work naman din sila doon. So, nag-work din naman. Alam naman nila yung kung ano yung mga ibibigay na tamang gamot. So, ayan. Tapos, ito, isang box kasi yung binibigay nila pag itong ganito. So, di ba ang dami nito? Ang laking tulong talaga ng barangay, yung palibre ng barangay. Kasi halos lahat naman ng barangay may mga maintenance. Yung sa mga senior, di ba? May mga maintenance yan. Kaya, pumunta lang kayo sa barangay ninyo para makatulungan kayo kasi ang laking bawas din. Ano, bayarin ba? Ang laking bawas din siya kasi ito, katulad nito, kung bibilhin mo to sa pharmacy, magkano na to, di ba? Tapos ito pa, pag binili mo to sa pharmacy, magkano rin to? Itong ascorbic acid nga lang, magkano na din to, di ba? Kaya malaking tulong na rin siya. 'Di ba? Ang laki ng tulong at syempre alam natin na safe kasi nga galing sa barangay. Syempre hindi naman sila kukuha ng mga hindi safe na gamot kasi syempre mga proven and tested na yung mga gamot na kinukuha nila. Kasi syempre masisisi sila kapag hindi maayos yung gamot na binibigay nila kasi maintenance na, 'di ba? Kapag meron pa kayong tanong, pwede naman kayo magtanong sa mga barangay. Marami naman silang mga ang katinang liig ko, guys. Ginanon-ganon ko kasi to. Nung punta ako sa barangay namin, parang kinagat ata ato ng insekto. Ginanon-ganon ko, namula tuloy. Tapos, yun na nga, balik tayo dito. Ayun lang, reseta lang, tsaka ID. Tapos, depende naman sa inyo kung representative ang kukuha. Ako yung kumuha, tapos yung papa ko yung may maintenance. Hindi naman ako hininga ng authorization letter. Tinanong lang kung kano-ano ko siya, ganun. Tapos hiningian din ako ng ID nun. Kasi syempre siguro proof na kung kano-ano ko yung papa ko nakita naman nila na same kami ng apelido kasi meron din akong QCID. So yun yung pinrovide ko, QCID ng papa ko at ito.
Kapag hindi naman kayo taga Quezon City, dito sa Manila, kung ano yung mga ID na meron kayo, mga government ID, ganun. Magdala na lang din kayo ng ID nyo, if anak kayo, and then kayo yung kukuha sa barangay, kukuhaanan nyo yung papa nyo, or yung lolo nyo, lola nyo, mama nyo, ganun. Kung sino man yung kukuhaanan ninyo, magdala na lang din kayo ng ID para sigurado. So, ito, yung reseta, importante to kasi dito magbe-base yung barangay kung ano yung mga ibibigay nilang gamot. Tatanungin nila kayo kung lahat ba to tinitake, tapos syempre sasabihin nyo oo kasi hindi naman yan irireseta ng doktor kung hindi yun ititake, di ba? So sabihin nyo lang po opo. Tatanong lang sila, syempre pag first time ka, may pipil-upan ka. Ituturo naman nila kung ano yung mga pipil-upan, yung mga address, ganun, pangalan ng patient, edad ng patient, ganun lang naman. Nasa ID din naman yun. Madali lang naman mag-fill up. Madali lang naman mag-fill up ng form. Tapos, saglit lang dito, 5 minutes lang, makukuha mo na to agad. Saglit lang sa barangay namin. So, sana ganun din sa barangay nyo. Kasi syempre, marami na trabahante, mga empleyado. Marami na rin empleyado yung nag-aasikaso, kaya mabilis lang yung process. So, sana ganun din sa barangay nyo. Parang halos lahat naman ng barangay ganun na. Ngayon, 2026, di ba? So, kung saan kayo makakakuha ng libreng gamot. So, libre lang siya, wala siyang bayad. Kasi sa barangay siya eh. Pag meron ba kayong questions, pwede kayo magtanong sa barangays ninyo. Kasi marami pa yan silang mga papri, ganun, may mga scholarship, ganun. Tapos, sa mga solo parent, ganon. So, depende na lang din sa barangay nyo kung ano yung mga program nila. So, itanong nyo na lang din doon. I hope lahat ng mga may maintenance ay gumaling na. So, samahan nyo na lang din ng mga prutas, blender kayo ng prutas, blender kayo ng mga gulay, kasi para gumaling sila. Kasi itong maintenance na talaga to. Na yung mga blender na mga prutas at gulay, yung kinakain nating na gulay, prutas, mga healthy food, yun yung naghi-heal sa ating katawan, sa loob ng ating katawan. Yun yung naghi-heal ng mga sugat-sugat, mga sakit-sakit. Ito maintenance lang siya. So panghabang buhay na siya at hindi talaga siya nakaka-cure. Meron kasi ako napanood noon sa TikTok, yung nutrition, panoorin nyo yun guys, yung nutrition, kasi siya, nagbebenta kasi sila ng blender, and then tinuturo nila kung ano yung mga i-blend, kung saan galing yung mga gamot na to. Di ba meron kadalasan ang nakalagay dito ay gawa sa mga herbal, di ba? Gawa sa mga dahon-dahon, kung ano pa yung mga dahon-dahon na yan, kung ano pa yung mga puno-puno na yan, gawa itong gamot. Tapos, ibig sabihin, ang gamot na iniinom natin or mini-maintenance ng isang tao, gawa sa herbal. So, maganda kapag uminom ka mismo ng herbal. Diba? Kasi, ito, maintenance lang siya, so nakakatulong siya. Yung mga herbal, nagko-cure. So, depende na rin po yun sa inyong iinumin or kakainin, basta mga healthy foods lang dapat, or mag-blender kayo kung hindi kayo. Halimbawa, yung carrots, kung hindi kayo nakakakain ng buo ng carrots, pwede nyo i-blender yun. Inumin nyo siya, magiging juice. Ipangit yung lasa, pero at least, naaano yung ating inner na ating katawan. So, 'di ba? So, makakatulong talaga siya kahit papaano. Then, hindi naman siya on the spot na pag uminom ka nito, pag uminom ka ng ganyan, gagaling ka kaagad. So, mayroon din niyang trust the process. So, trust the process kapag yung halimbawa iinom ka ng mga herbal, kailangan meron ding pananalig. Magdasal ka rin, ganon. Then, yung katawan mo, alagaan mo talaga yung katawan mo. Meron talagang, halimbawa, nagme-maintenance ka nga, umiinom ka, halimbawa, diabetes ka, tapos umiinom ka ng soft drinks, kumakain ka ng cake, di ba, hindi mo tinutulungan yung sarili mo. So, dapat, magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo para gumaling ka. So, ikaw din naman ang mahihirapan, ikaw din naman ang magsasakripisyo kung ano man yung masakit sa katawan mo, di ba? Kasi, ang sakit kasi guys, meron tayong mga sakit na nararamdaman, ibig sabihin nun, yung umaaray na yung katawan ninyo kasi sumusobra na. Pero, kung dapat, ingatan nyo yung katawan ninyo, kumain kayo ng mga healthy foods, mga drinks ninyo healthy, hindi yung soft drinks, di ba? Mag more on water, mag more on juice kayo na healthy, di ba? Katulad ng pipino. I-blender nyo yung pipino, haluan mo ng apple, mga ganon tipo. So,
pag mga ganon, yung lifestyle nyo, mahilig kayong uminom ng juice na mga gawa sa mga herbal, ganon, mahilig kayong magprutas, kumain ng prutas, or mag-blender ng prutas, ganon, healthy yung katawan nyo. So, hindi kayo mabilis magkasakit, hindi kayo nagkakasakit ng malala. So, maiiwasan nyo yung mga maintenance na tulad nito. Kasi, yung papa kasi namin, syempre, may edad na siya. Then, doon kasi siya sa Saudi dati. Doon kasi siya nagtagal, doon siya nag-work. So, habang nag-aaral kami, doon, yung mga pagkain nila doon, more on mantika-mantika. Kasi yun yung mabilis daw. Then, more on manok. Mga ganun, yun yung mabilis. Eh, syempre, wala naman siyang kasama doon. Mga ka-work niya lang. Wala naman siyang asawa na mag-aasikaso sa kanya. Walang anak na mag-aasikaso. Baga, kaya ngayon, meron na siyang mga maintenance. So, hindi na natin mawawala yun kasi may mga maintenance na siya. Pero, inaano namin siya na mga blender na mga prutas, na mga gulay, ganun, para at least, 'di ba? So ngayon ang papa namin ay man siya, maayos naman siya, pero kailangan pa rin ang maintenance. Kasi yun yung sabi doon sa sa napanood namin, doktor kasi siya. So ang maintenance kasi tuloy-tuloy lang. Sa dagdagan lang siya ng mga ibang wag lang yung sobra-sobra. Thank you guys sa panonood. So sana ay nakatulong itong video. Kapag meron pa kayong questions, mag-comment lang kayo sa baba, and then sisikapin nating masagot natin ito. At kapag may questions pa kayo na ang barangay na po ang makakasagot, sa kanila nyo na din po i-direct na itanong. Kasi depende kasi yan sa barangay kung ano yung mga program ng nyo, ng kapitan. Kasi halimbawa, may program kami ng scholarship. Doon sa barangay nyo, wala. So, ganun. Depende sa barangay kung saan kayo nasasakop. Kasi depende yan sa kapitan na mapupunta. Ay, or maano nyo ba, maboboto nyo. So, kung ano yung programa na maaano niya, so, yun yung merong program na meron kayo sa barangay. So, ito, parang halos lahat naman sa may mga may mga maintenance. Mayroon naman silang mga maintenance naman. Halos lahat naman. Itanong nyo na lang din sa barangay nyo para sigurado malapit lang naman yan sa inyo. So, pwede nyo lakarin or sakayin. So, depende na rin yun sa lugar ninyo. Ayun, guys. Kapag meron pa kayong questions, just comment down below. Thank you for watching. Kapag meron pa kayong questions, just comment down below. Thank you for watching. So, ayun, guys. Sana ay nakatulong. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye-bye. Please do subscribe, like, and share to my channel. So, ayan guys. Sana ay nakatulong. Don't forget to like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye-bye. Like and subscribe to my channel. Thank you for watching. Bye-bye.